So, isang magandang araw po muli sa ating lahat at bago tayo magsimula, ngayon ay unang araw ng buwan ng August. So, happy birthday muli sa mga kapatiran na may kaarawan sa buwan ng August. Okay, ganun din naman ay anniversary ng ating gawain sa Enniskillen sa buwan ng August as well, yung first Sunday of the month ng August. So, happy anniversary sa SISAP ni Enniskillen. At this coming Friday ay anniversary din ng ating gawain dito sa Duha. At yung ating gawain sa Friday ay medyo mahaba-haba yung ating praise and worship. So, muli inaanyayahan ko yung bawat isa sa atin na manood ng ating live this coming Friday as well. So kung may mga Biblia ko dyan, pakibuksan na lamang sa 1 Kings chapter 22 from verse 29 hanggang verse 40, yung ating pag-aaralan sa araw na ito. Sabi dito in verse 29, 1 Kings chapter 22 verse 29, so the king of Israel and Jehoshaphat king of Judah went up against Ramoth Gilead. The king of Israel said to Jehoshaphat, I will disguise myself and go into the battle, but you put on your robes. So the king of Israel disguised himself and went into the battle. Now the king of Aram had commanded the 32 captains of his chariots, saying, do not fight with small or great, but with the king of Israel alone. So when the captains of the chariots saw Jehoshaphat, they said, surely it is the king of Israel, and they turned aside to fight against him. And Jehoshaphat cried out. When the captains of the chariots saw that it was not the king of Israel, they turned back from pursuing him. Now a certain man drew his bow at random and struck the king of Israel in a joint of the armor. So he said to the driver of his chariot, turn around and take me out of the fight, for I am severely wounded. The battle rages, and that day, and the king was propped up in his chariot in front of the Arameans and died at evening, and the blood from the wound ran into the bosom of the chariot. Then a cry passed throughout the army, close to sunset, saying, every man to his city and every man to his country. So the king died and was brought to Samaria, and they buried the king in Samaria. They washed the chariot by the pool of Samaria, and the dog licks up his blood. Now the harlot bathed themselves there, according to the word of the Lord which he spoke. Now the rest of the act of Ahab and all that he did, and the ivory house which he built, and all the cities which he built, are they not written in the book of Chronicles of the kings of Israel? So Ahab slept with his father, and Ahaziah his son became king in his place. Let's pray. Oh Heavenly Father God, Lord, sa araw nito muli, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon na binigyan mo sa amin na muli ay narito kami, Panginoon, upang makinig na yung mga salita, Ama. Lord, dalangin ko na hayaan mo ang mga salitang ito, Panginoon, na tumimo sa puso't isipan namin upang maunawaan namin ito, Panginoon, mapagpulutan ng aral at magamit na yun, Panginoon, sa pagpapalago ng aming panampalataya sa iyo bilang aming Panginoon na tagapagligtas. Ama, salamat dahil naniniwala kami, Panginoon, na ikaw na Diyos ay may kakayanan na ipatupad kung ano man ang iyong mga sinabi at kung ano man ang iyong mga pinangako, Panginoon. Tunay nga na ang iyong mga salita ay makapangyarihan at walang sino man sa mundong ito, Panginoon, na may kakayanan na pigilan ang salita na nagmumula sa iyo. At kaya mo ito, Panginoon, ipatupad kahit kanino man.
Ama, muli Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito. At patuloy din namin, Panginoon, itinataas sa aming pananalangin, Panginoon, ang mga kapatiran, Panginoon, na may mga sakit karamdaman, na may mga dumadanas ng COVID-19 at anumang karamdaman na meron sila, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo na abutin mo ang kanilang mga pangangatawan, Panginoon, at ang kanilang physical na pangangatawan, Panginoon, at pagalingin mo ito ayon lamang, Panginoon, sa kapangyarihan na nagmumula sa iyo at sa iyong kalooban na may kakayanan na magpagaling ng bawat isa sa amin na may panampalataya. Muli, Panginoon, sa araw na ito, salamat. At ito ay aming dalangin sa pangalan ng iyong anak mo si Jesus, we pray. Amen and amen. So sa araw na ito, yung ating pag-aaralan ay yung end ng buhay ni Ahab, kung paano ito nagwakas ang kanyang buhay bilang isang hari ng Israel. At dito makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon kung paano niya ipinapatupad o pinufulfill yung mga salita na kanyang sinabi sa pamagitan ng kanyang mga prophets. Kung balikan natin yung mga story ni King Ahab mula sa chapter 16, ay makita natin diyan pagkamatay ng kanyang tatay na si Omri, siya ay pumalit. At nung pag-upo niya mismo ay mas nahigitan niya pa ng kasamaan ang kanyang tatay at even si Jehoshaphat ay mas higit pa. Yung kanyang even si Jeroboam ay mas higit pa yung kanyang ginawa na kasamaan sa kanyang paghahari sa bilang Israel. So kung nakita natin diyan in chapter 16 verse 29 to 33, dinescribe ng ating manunulat sa First King na kung saan nagiging mas lalong masama, walang kapantay na kasamaan na hari nung panahon na si Ahab ay nagiging hari. Dahil nga siya ay nag-asawa kay Jezebel, tinangkilik niya yung worship ng pagan worship na mayroon si Jezebel, at ito yung tinatawag natin na pag-implement niya ng pagsamba kay Baal sa buong Israel, at ganoon din naman yung tinatawag natin na Asherah worship. At dito nga ay nakita natin in chapter 17 as well na pagkatapos na manalangin si Elijah na magkaroon ng tinatawag na drought o tagtuyot sa lugar na yun for at least 3 years, nung nakasalubong niya nung nakita niya si Ahab, dahil nga sinabihan siya ng Panginoon na magpakita kay Ahab dahil nga papabigyan ng ulan ng Panginoon ang Israel, sabi doon ni Ahab kay Elijah, he considered Elijah as a troublemaker. But ang sabi ni Elijah sa kanya, hindi ako yung troublemaker ng Israel. Ikaw yung troublemaker ng Israel dahil nga ikaw yung nagdala sa mga Israelita para sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyusan. And chapter 21 verse 20, even Ahab called Elijah his enemy. And chapter 20 verse 42, nakita natin dyan yung prophet na pagkatapos ni Ahab na maging matagumpay sa laban niya against kay Ben-Hadad na king of Syria. At ang sabi ng Panginoon is kanyang lipulin o patayin yung hari na yon, and yet nagpakipagsundo si Ahab sa haring yon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ang buhay niya ay kapalit ng buhay ng hari na si Ben-Hadad. Kaya nga dito pumasok yung prophecy na si Ahab ay mamamatay. And then pagdating sa chapter 21 verse 17 to 19, makita natin dyan yung story na kung saan sinabi ni Elijah, dahil nga si Ahab ay nais niya makuha yung vineyard ni Nabot at hindi binigyan ni Nabot sa kanya. Si Jezebel yung kanyang asawa ay sumulat at naging matagumpay ang kanilang ginawang pag-take over na tinatawag natin na vineyard ni Nabot. At dito nga nung si Ahab were about to take position, yung tinatawag natin na vineyard, ay sinugo ng Panginoon si Elijah na pumunta kay Ahab at sabihin sa kanya ang salita na kung saan is matagpuan natin in verse 19. Ang sabi ng Panginoon kay Ahab, "You shall speak to him saying, Thus says the Lord,
have you murdered and also taken possession? And you shall speak to him, saying, Thus says the Lord, in the place where the dog licked up the blood of Naboth, the dog will lick up your blood, even yours. So dito, sinabi ni Elijah kay King Ahab kung ano yung mangyayari sa kanya dahil sa kanyang ginawang kasamaan pagpatay kay Naboth, ay ganun din ang mangyayari sa kanya. So although sa succeeding verse na yon, nagsisi si Ahab at prinulong ng Panginoon yung kanyang judgment at sinabi ng Panginoon doon na hindi mangyayari yung judgment na yon sa kay Ahab habang siya ay buhay pa, and yet ito ay mararanasan ng kanyang mga anak. So in chapter 22 makita natin yung story doon na pagkatapos na si Jehoshaphat ay makipagsundo kay King Ahab, si Jehoshaphat ay king of Judah. Pagkatapos siya nakipagsundo dahil ngayong kanyang anak ay nag-asawa sa anak ni Ahab, nagkaroon sila ng kasunduan at dito nga napasok yung tinatawag na pakipaglaban nila sa tinatawag natin na sa Aram o sa Syria sa kasalukuyan. At dito nga dahil nais nila mabawi yung bahagi ng porsyon ng Israel na tinawag nilang Ramoth Gilead. So dito ay tumawag ng prophet yung si Jehoshaphat dahil nais si Jehoshaphat na makasiguro na bago sila pumunta sa tinatawag natin na battle ay ito ay may approval na nagmula sa Panginoon. Sabi ni Ahab, mayroon akong isang prophet dito na pwede nating i-inquire, ngunit ang prophet na ito ay he always say evil things about me at wala siya mabuting bagay na sinasabi sa akin. Nung habang tinawag nila si Jehoshaphat, si Micaiah, yung prophet ng ating Panginoon para maharap si Jehoshaphat at si King Ahab, yung mga false prophet na around 400 false prophet ni Baal ay nandoon at nagsasabi na sinabi ng Panginoon na pumunta ka sa battle na yon at ibibigay sa iyo ng Diyos ang tagumpay. So habang sinusundo si Micaiah, ang spokesperson ng servant na ito ay sinasabi kay Micaiah na kung maaari ay magiging magsang-ayon si Micaiah sa salita ng mga 400 prophets para magkaroon ng pagkakaisa na masabi kay Ahab na sila ay pumunta sa tinatawag natin na battle. And then, sarcastically, sabi ni Micaiah kay Ahab sa kanyang harapan, sabi niya, o sige, pumunta ka at bibigay sa iyo ng Panginoon ang tagumpay na ito. And sabi ni Ahab in response kay Micaiah, sabi niya, hanggang kailan ako magmamakaawa sa iyo? Nasabihin mo sa akin ang katotohanan. Kaya nga in verse 17 ng chapter 20, sinabi ni Micaiah yung katotohanan sa kay Ahab at nandoon nga nasabi doon na nakita ni Micaiah yung mga Israelita like sheep scattered in the mountain, na wala silang shepherd na nangangalaga sa kanila at sila ay bumalik sa kanilang mga sariling mga tahanan ng mapayapa, na kung saan ito ay tumutukoy sa kamatayan na mangyayari sa buhay ni Ahab. So in response to that, sabi ni Ahab, nakita mo, Jehoshaphat, yung taong ito ay talagang walang sinabing mabuti patungkol sa akin, puro kasamaan. And then sabi niya sa servant, ibalik mo ito sa kulungan si Micaiah. At ang sabi niya dito is, pag ako at pakainin mo para sa pagbalik ko na ligtas, ay itutuloy niya yung tinatawag natin na punishment kay Micaiah. But ang sabi ni Micaiah sa kanya is, kung ikay makabalik ng ligtas, ibig sabihin, hindi nangusap ang Panginoon sa kanya. At ang kanyang salita na binitawan kay Ahab ay hindi nagmumula sa Diyos. At tinawag niya mismo yung mga tao na nasa paligid kasama yung mga false prophet at sinabi niya na kayo yung witness. Na kung makabalik na buhay si Ahab sa kanyang kaharian, ibig sabihin, nagsisinungaling ako, hindi ako nagsasalita ng salita ng Diyos. Kayo yung witness sa bagay na ito. Kaya dito tayo pumasok sa verse 29 hanggang 40 para maunawaan natin kung gaano ipinatupad
ng Panginoon ang kanyang sinabi sa pamagitan ng mga prophets na si Micaiah, si Elijah, at yung prophet na nagsabi na sa pamagitan ng buhay, na sa pagligtas niya sa buhay ni Ben-Hadad, ang buhay niya ang magiging kapalit. Kaya in verse 29, sabi nga, pamagatan natin yung ating topic ngayon ng God will never fail to fulfill His spoken word. So ito yung ating pamagat based dito sa ating pag-aralan na kung saan God will never fail to fulfill His spoken word. Hindi magmimintis ang Panginoon, ang Diyos, na itupad ang anumang mga sinabi niyang salita na nagmumula sa Kanya. Katulad ng ginawa niya dito sa buhay ng mga prophets na Kanyang ginamit para ipahayag ang salita niya kay Ahab. At hindi nabigo na ipatupad ng Diyos kung ano yung Kanyang sinabi sa pamagitan ng mga prophet ay ito ay nangyari sa buhay ni Ahab mismo. Kaya nga pinamagatan natin yung ating pag-aaralan, God will never fail to fulfill His spoken words. Okay, from verse 29 to verse 33, ito yung unang point natin kung bakit natin nasabi na hindi nagmimintis ang Panginoon para itupad ang kanyang mga sinabi. Verse 29, sabi dito, so the king of Israel and Jehoshaphat, king of Judah, went up against Ramoth Gilead. The king of Israel said to Jehoshaphat, I will disguise myself and go into the battle, but you put on your robe. So the king of Israel disguised himself and went into the battle. And now the king of Aram had commanded the 32 captains of his chariots, saying, do not fight with small or great, but with the king of Israel alone. So when the captain of the chariot saw Jehoshaphat, they said, surely it is the king of Israel. And they turned aside and fight against him. And Jehoshaphat cried out. When the captains of the chariot saw that it was not the king of Israel, they turned back from pursuing him. So kung nakita natin, pagkatapos na narinig ni Ahab ang salita ng Diyos na against sa kanya na siya ay mamamatay pag siya ay pumunta sa battle in Ramoth Gilead, ito ay kanyang dinisagree. Hindi niya ito sinang-ayunan, bagkus ito ay kanyang tinanggap na isang evil words na kung saan tinitira siya ni Micaiah ng hindi magagandang salita. Hindi niya ito sinang-ayunan dahil hindi niya pinaniniwalaan na ito ay nagmumula sa totoong Diyos dahil nga 400 prophets na ni Baal ay nagsasabi at nagkakaisa na siya ay magkakaroon ng tinatawag natin na tagumpay sa araw na yon dahil sa kanyang paniniwala sa mga sinabi ng mga false prophet na ito. Kaya inignore niya yung salita na sinabi ni Micaiah sa kanya na ito'y nagmumula sa Panginoon. So para maiwasan at siya ay makabalik ng maayos at ligtas sa kanyang kaharian, ay nagiging mautak ito si Ahab para hindi siya tirahin kaagad o hindi siya mamamatay dahil nga nung kapanahunan yung mga hari ay mayroong kaibang kasuotan para sila ay ma-identify na sila ay hari o kataas-taasang position sa tinatawag natin na lugar na yon. Kaya nga dito inilagay niya sa danger yung buhay ni Jehoshaphat dahil sabi niya dito, magdi-disguise ako na bilang isa sa mga sundalo na mayroon ang Israel dahil nga sa kanyang sinuot na kasuotan ng mga sundalo. At sabi niya dito kay Jehoshaphat, ikaw na lang ang magsuot na tinatawag natin na king's robe para nga si Jehoshaphat yung makita na parang siya yung hari ng Israel bagkus siya ay hindi hari ng Israel, hari siya ng Judah. So dito nagkaroon ng genius idea si Ahab kung paano niya malusutan o paano niya mailigtas ang kanyang sarili sa kapahamakan. So nagkunwari siya na siya ay isa sa mga sundalo lamang ng Israel. So habang sila ay nasa gera, ang utos ng hari ng Aram na si Ben-Hadad is okay lang na wag nila masyado makipaglaban sa mga army ng Israel, but ang kanilang punteriyahin is yung king mismo ng Israel kasi naniniwala sila na once napatay nila yung hari ng Israel, then the rest will follow. Na yung mga
taong ito, yung mga armies nila, ay magkakaroon ng panghihina ng loob at maari na sila ay managumpay sa pamagitan ng pag-destroy nila sa tinatawag na leader ng Israel, which is yung si King Ahab ng kapanahonan. So habang sila ay nagbabattle, habang sila ay nakikipagdigmaan, nakita nila yung kakaibang kasuotan ni Jehoshaphat, yung tinatawag natin na robe, na ito ay isang mamahaling gamit na nag-indicate na siya ay isang hari. Ito yung kanilang pinuntarya, ito yung kanilang nilapitan at nais nila na ito yung kanilang mapatay. So ngunit habang sila ay palapit kay King Jehoshaphat, based doon sa 2 Chronicles chapter 18 verse 31, ang sabi doon ay tinulungan ng Diyos si Jehoshaphat na mailigtas sa kamay ng mga kalaban ng mga Arameans. Pero dito, si Jehoshaphat ay nagsisisigaw at siguro nagtatakbo at nagsisigaw at sinasabi niya, hindi ako yung hari ng Israel. Kaya nga dito napansin ng mga Arameans at nakita nila na hindi nga totoo na ito ay hari ng Israel. Kaya nga tinigilan nila yung paghabol kay Jehoshaphat sa araw na iyon. Kaya nga nakita natin from verse 21 to 33, bigyan natin ng unang point dyan is this, God's word remain even if we try to alter it. So kung nakita natin, ang salita ng Diyos ay mananatili. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, ay mananatili yon. Walang kakayanan ng sino man na baguhin ito. Kahit subukan pa natin na baguhin ang magiging outcome nito, ang salita ng Panginoon ay mananatili yan. Hindi yan kaya baguhin ni numan. So nakita natin dyan from verse 29 to 33 na kung saan sinabi natin, deliberately ignoring God's word, God's warning word will put ourselves to danger. So kung ating i-ignore yung warning ng salita ng Diyos na ibinibigay sa atin, ito ay magkakaroon ng tinatawag natin, magdadala ng danger para sa atin. Katulad ng ginawa ni Ahab, na kung saan ahead of time sinabi na ng prophet ng Panginoon na si Micaiah, even si Elijah, na ito ang mangyayari sa kanya, siya ay mamamatay sa battle. But hindi niya pinansin ito at hindi niya pinaniwalaan. Bagkus, ang kanyang sinunod ay yung sinabi ng mga false prophet na ito. Kaya nga, ito yung nagbigay o nagdala sa kapahamakan ng kanyang buhay nung panahon na sila ay pumasok sa tinatawag natin na giyera. So nakita natin na ang salita ng Diyos ay nananatili yan. Walang kakayanan ang sino man na mag-alter o kahit anuman ang subukan nilang gawin para i-alter o baguhin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mananatili kung ano yung kanyang sinabi. Pag hindi tayo nakinig sa salita ng Panginoon, ito ay magbibigay sa atin o magdadala sa atin sa tinatawag natin na danger. Pangalawa is no amount of tactical genius can alter the spoken word of God. So kung walang anumang kakayanan ang katalinuhan ng isang tao na may kakayanan na baguhin ang salita ng ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon na siya ay mamamatay sa araw na yon sa pagdigma niya sa kalaban niya na si Ben-Hadad, at ito ay hindi kaya baguhin ni Ahab, na kung saan gumamit siya ng mga strategic ideas, magagandang ideas kung paano niya malusutan yung sinabi ng Panginoon na siya ay mamamatay. Nagkunwari siya na isang sundalo para hindi siya habulin ng kalaban, ngunit yung kanyang genius o yung kanyang genius idea ay hindi ito sapat para mabago niya yung pinangako at sinabi ng Panginoon na kanyang mga salita. Kaya nasabi natin, no amount of tactical genius can alter the spoken word of God. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, ito ay magaganap. Walang kakayanan ng sino man, kahit sino pang pinakamatalinong tao sa mundo, ay hindi niyang kayang gawin na i-divert kung ano man ang sinabi ng ating Panginoon. Pangatlo is, our weakness serves as opportunity for the enemy to defeat us. So kung nakita natin yung strategy ng hari
ng Assyria o yung hari ng tinatawag natin na Syria na si Ben-Hadad ay ang kanyang sinabi sa kanyang mga armies is wag niyo masyadong i-focus sa inyong mga sarili sa mga armies ng mga Israelita, but unahin niyo na atakihin yung hari. Dahil pag namatay yung hari, pag ang hari ay nagkaroon ng tinatawag na severely wounded o siya ay namatay, magkakaroon ito ng domino effect sa kanyang mga soldiers at sila din naman ay mapanghinaan ng loob at tayo ay magkakaroon ng tinatawag na tagumpay. So ganun din, yung enemy approach against Ahab is to look for his weakness. At kung saan, pag nakita nila yung weakness ni Ahab at ito ay nagiging matagumpay sila, they will be able to win against them. Kaya nga nasabi natin, our enemies or our weakness serves as opportunity for the enemy to defeat us. Katulad ng ating kaaway, which is the devil, siya yung naghahanap ng paraan na mahanap yung ating mga kahinaan. Dahil kung alam ng devil yung kahinaan natin at ito ang kanyang aatakihin para tayo ay mag-give in, then he will be victorious over us. So like what happened to Ahab, the enemies tried to attack him first because alam nila na ito yung weakness ng Israel, na pag nawala yung kanilang leader, maari na sila lahat ay mapanghinaan ng loob at sila ang kaaway ay magtatagumpay. Ano pa, in verse, ang katapusan, sabi niya nga dyan patungkol sa life ni Jehoshaphat from verse 32 hanggang 33, alam natin dyan na association with wicked people brings trouble and embarrassment to us. Katulad ng ginawa ni Jehoshaphat, he was a good king. Mabuti siyang hari, siya ay may takot sa Diyos at ang lahat ng bagay ay kanyang ginagawa sa Judah para magiging maayos sa harapan ng ating Panginoon. And yet, ano yung ginawa niya ay nakipag-isa siya sa wicked king ng Israel na si Ahab, at hindi lamang nakipag-isa, ngunit siya ay nakipagsundo pa na sumama sa pagbawi ng territory na napunta sa kalaban nila. So dito, dahil sa kanyang pakipag-associate sa masamang haring ito, sa wicked, evil king na ito, ano yung nangyayari sa kanya? Nagbigay ito na tinatawag natin na danger o trouble sa kanyang buhay, at ganun din naman ay nagbigay ng tinatawag na embarrassment sa kanya. Dahil nga, kung nakita natin, sabi nga dito, he shouted. At alam natin kung gaano katakot ng mayroon o ang takot ng mayroon si Jehoshaphat nung siya ay malapit na ma-corner, at ito ay nagbigay ng embarrassment sa kanya dahil siya mismo na hari. Dapat siya yung matapang at siya yung nakikipaglaban, ba't siya yung tumakbo at nagsisigaw na hindi ako yung hari, na kung saan he's trying to save himself sa tinatawag natin na bingit ng kamatayan, na kung saan ito ay nagbigay ng tinatawag natin na embarrassment sa kanya bilang isang hari ng Judah. Kaya nasabi natin dyan, association with wicked people brings trouble and embarrassment to us. Kaya nga dapat mag-ingat tayo sa pakikipag-isa o pakipagsundo sa mga tao, lalo na kung ito ay isang masamang tao o tao na kung saan ay gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Ang ating pakikipagkaibigan o pakikipag-isa sa mga taong ito ay magbibigay ng tinatawag natin na embarrassment sa atin na mga manampalataya. So muli, balikan natin yung unang point. Sabi nga natin, God's word remain even if we try to alter the outcome or if we try to alter it. Kahit anumang gawin natin, nasubukan natin na mabago yung outcome ng sinabi ng Panginoon, ang kanyang salita ay mananatili. Kung ano yung kanyang sinabi, ay yun ang magaganap at wala tayong magagawa na baguhin ito. Katulad ng ginawa ni Ahab, he tried to alter yung salita ng Panginoon para iligtas ang sarili niya at ipamukha kay Mikaya na siya ay false prophet, at ipamukha kay Mikaya na hindi nagmula sa Diyos ang kanyang sinabi. But dahil ito ay salita ng Diyos na ibinigay kay Mikaya, walang kakayanan si Ahab na baguhin ito. At sabi nga natin dyan is, ang tinatawag natin na pag-ignore sa salita ng Diyos, ay ito ay magbibigay ng tinatawag, magdudulot ng kapahamakan sa atin mga sarili.
Ano pa? Walang sino man na may katalinuhan sa mundong ito na may kakayanan na baguhin ang salita ng ating Panginoon. At ang sino man na makipag-associate sa mga masasamang tao, ito ay magbibigay ng tinatawag natin na embarrassment at trouble sa atin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Pangalawa is from verse 34 hanggang 36. Now the certain man drew his bow at random and struck the king of Israel in a joint of the armor. So he said to the driver of his chariot, "Turn around and take me out of the fight, for I am severely wounded." The battle rages that day, and the king was propped up in his chariot in front of the Arameans and died at evening, and the blood from the wound ran into the bottom of the chariot. Then a cry passed throughout the army close to sunset, saying, "Every man to his city and every man to his country." So nakita natin, pagkatapos na di-found out na hindi ito yung hari ng Israel, ito ay si Jehoshaphat. Ang nangyari is one of the army of the Arameans, yung tinatawag natin na Syrian army, na kung saan nasa pamamahala ni King Ben-Hadad, he drew his arrows at kanyang sabi nga dito, he drew his arrows in random. So nagpalipad siya ng kanyang pana sa kung saan area lang. At ang isa sa mga panang ito na kanyang pinalipad, ito ay tumama sa kay King Ahab na nagdi-disguise as a soldier. So makita mo, sabi nga doon, in a joint of his armor. Ibig sabihin, sa pagitan ng pinagdugtungan ng kanyang armor, doon tumama yung araw na ito at tumagos sa kanyang katawan na nag-cause ng tinatawag natin na severe wound and bleeding na nagiging kamatayan ni Ahab. So kung titingnan natin, ganun kakapagyarihan ng Panginoon na yung taong ito, he didn't intentionally shoot an arrow para kay Ahab, but he just shoot it in the air. Pagkatapos noon, ang arrow ito was guided by God. And not only guided by God, but pointed by God to look for the right portion sa body o sa armor ni Ahab para ito ay i-first at ito yung magiging katugunan, fulfillment ng sinabi ng Panginoon na siya ay mamamatay sa araw na yon. At dahil dyan, nagkaroon ng tinatawag na announcement, although Ahab is courageous, nung pagkatapos na nakita niya na talagang severely wounded na siya, but he still didn't give up. Hindi niya iniwanan yung kanyang mga sundalo, but he still, kahit siya ay nakatali na sa kanyang chariot, andun pa rin siya na sinasamahan niya pa rin yung kanyang mga sundalo sa pakikipaglaban. And yet, sa gabing yon, sa hapong yon, ay hindi sapat ang kanyang dugo para siya ay mabuhay. Naubos ang kanyang dugo at siya ay namatay at nagkaroon ng tinatawag na pronouncement ng kanyang kamatayan na kung saan ibinalita at ang lahat ng mga armies na meron siya ay bumalik sa kanilang mga tahanan. At ito ay nagiging fulfillment ang sinabi ni Micaiah sa verse 17 ng chapter 22. Ang sabi dito ni Micaiah, in chapter 22, verse 17, so he said, "I saw all Israel scattered on the mountain like sheep which have no shepherd. And the Lord said, these have no master. Let each one of them return in his house in peace." So ito na yung prinapisi ni Micaiah kay Ahab na ito yung mangyayari sa kanya na siya ay mamamatay sa gera na yon. So dito, pangalawang point na nakikita natin is God worked in mysterious way to accomplish His spoken word. Based sa verse 34 hanggang verse 36, nakita natin na kung paano gumawa ang Panginoon in a mysterious way para matupad kung ano yung kanyang sinabi. So based doon sa ating nakita kanina, it's imposible na mangyari yon sa pamagitan lamang ng random shoot ng arrows na ito at hindi alam ng tao ito kung nasaan ang hari. But he'll just shoot his arrows in the air. Pagkatapos noon, ang arrow na ito ay kusa na bumagsak sa katawan
ng hari. At partida pa yon, ang katawan ng hari was shielded with his vest. May tinatawag sila nung panahon na kung saan mayroon silang armor na sinusuot at ito ay hindi basta-basta matatablan ng arrows o ng sword dahil nga ito ay prinudos nila to protect yung kanilang heart, yung kanilang abdomen, but sa Panginoon, yung simpleng arrow na ito na pinalipad ng tao na kaaway ni Ahab, ito ay ginabayan ng Panginoon at ito ay inilagay niya mismo sa tamang portion ng pagitan ng armor na ito para ito ay mag-pierce sa katawan ni Ahab. Kaya nasabi natin, God works in mysterious way to accomplish His spoken word. Kayang gawin ng Panginoon ang anumang bagay para lamang matupad kung anuman ang kanyang sinabi at pinangako. So sabi natin, we cannot stop God's divine intervention to fulfill His word. Wala tayong kakayanan na pigilan ang anumang gagawin ng Panginoon, yung divine intervention ng Panginoon para lamang matupad ng kanyang sinabi. Hindi napansin ni Ahab yung araw yon. Hindi niya napansin na yung araw na yon pala na pinakawala ng kanilang kaaway ay lumilipad patungo na sa kanya at binabayan ng divine intervention ng Panginoon at ito ay mismo na tumusok sa kanyang tumagos sa kanyang vest, sa kanyang armor upang siya ay magkaroon ng tinatawag natin na severe wound sa kanyang katawan. Kaya sabi natin, we cannot stop God divine intervention to fulfill His word. Pangalawa, no other cure or remedy can help when our time has come. So kung nakita natin ang sinabi ni Ahab, ilayo mo ako dito sa battle na ito kasi nga I am severely wounded. So they tried to stop the bleeding. They tried to cure Ahab from the wound na kanyang natanggap sa araw na ito na pinakawala ng kaaway. But ang lahat ng kanilang paghihirap, ang lahat ng kanilang mga ginawang iligtas si Ahab sa tinatawag natin na kamatayan ay walang nagawa. Bakit? Dahil panahon na si Ahab ay mamamatay dahil ito yung sinabi at tinakda ng Panginoon na siya ay mamamatay sa oras na yon. Kaya nasabi natin, there is no enough cure or there is no other cure or remedy to save us kung dumating na ang tamang panahon para sa atin na tayo ay mamatay. So pangatlo is, heroism is not enough when God is in the opposing end. Alam natin, ganun katapang si Ahab, kahit siya ay talagang duguan na, but he still wanted to be with his soldiers and fight against their enemies. Ganun siya katapang. But yung kanyang heroism, yung kanyang pagiging brave, ay hindi enough para magkaroon sila ng tinatawag na victory. Dahil nga, he is fighting against the word of God. He is fighting against God. At ang nais ng Panginoon na on that day, His word will be fulfilled. That on that day, Ahab will die. So therefore, kahit anong manggagawin ni Ahab dito, he cannot do anything to make or to encourage his armies to win the battle dahil nga the Lord was in the opposing end. Ang Panginoon was against them and the Lord wanted to make His word fulfilled sa buhay ni Ahab nung panahon na yon upang ang kanyang servant, yung kanyang lingkod na si Micaiah ay hindi mapapahiya at ang mga false prophet ay malaman nila na ang katotohanan ay nagmumula sa Diyos at ito ay dala-dala ni Micaiah. Papangapat, sabi natin dyan is God has the authority to fulfill His word even the outcome is unpleasant. Kahit hindi katanggap-tanggap, ang nagiging outcome sa buhay ni Ahab kung paano na-discourage, paano natalo ang mga Israelita sa araw na yon. But God has authority to fulfill what He has promised, what He has spoken, ang salita na kanyang sinabi, kahit ito ay hindi maganda
o tinatawag natin na tragic na situation ang nangyari sa kanya. Ang nais ng Panginoon, if He wants to fulfill His word, He can do it. He has the authority to do it kahit ito ay hindi kaaya-aya o hindi maganda o unpleasant ang magiging outcome nito. So ang pangalawang point na nasabi natin dyan, God works in mysterious way to accomplish His spoken words. Kayang gawin ng Panginoon na gumawa ng anumang mga kababalaghan o anumang bagay para lamang maipatupad ang kanyang mga pinangako. So nakita natin that we cannot stop God's intervention to fulfill His word. Pag sinabi ng Panginoon, makapangyarihan yan, wala tayong kakayanan na mabago ito. Ano pa? Walang ibang remedy, walang ibang pwedeng cure na pwede nating gamitin kung ang ating panahon dito sa mundo ay will end. Ano pa? Wala anumang heroism na pwede nating gawin. Magiging ito ay walang kabuluhan kung ang ating kalaban ay ang ating Diyos. Pangatlo, pang-apat, nakita natin that God has authority to fulfill kung ano man ang kanyang sinabi. Magiging ito man ay unpleasant yung outcome sa atin. But still, God has the power and authority to fulfill His words. From verse 37 to verse 40, so the king died and was brought to Samaria, and they buried the king in Samaria. There was the chariot by the pool of Samaria, and the dog licked up his blood. Now the harlot bathed themselves there, according to the word of the Lord, which he spoke. Now the rest of the act of Ahab, and all he had did in the ivory house which he built, in all the cities which he built, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Israel? So Ahab slept with his father, and Ahaziah his son became king in his place. So alam natin na dito ay namatay na si Ahab at siya ay inilibing sa kanyang kaharian sa Samaria, at ang chariot na kanyang sinasakyan noon nung siya ay nagkaroon ng severely wounded at ito ay puno ng kanyang dugo, ay hinugasan ng mga armies niya sa tinatawag na lugar na kung saan doon din nila hinugasan o yung blood ni Naboth ay kumalat sa area na yon. So dito sabi nga, to fulfill yung sinabi ng Panginoon through Elijah sa chapter 21. Sabi nga dito, verse 19, in verse 17 to 19, sabi dito, verse 17, then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, arise, go down to meet Ahab of Israel, who is in Samaria. Behold, he is in the vineyard of Naboth, where he was gone down to take possession of it. You shall speak to him, saying, thus says the Lord, have you murdered and also taken possession? And you shall speak to him, saying, thus says the Lord, in the place where the dog licked up the blood of Naboth, the dog will lick up your blood, even yours. So dito na yung katuparan ng sinabi ng Panginoon sa kay Ahab sa pamagitan ni Elijah na siya ay mamamatay at ang kanyang dugo ay huhugasan doon sa lugar na kung saan umagos yung dugo ni Naboth. At dito din naman, sabi nga dito is yung mga aso ay didilaan ang kanyang dugo. At sabi nga dito, even the harlot bat in that place. So dito, natupad ang pinangako ng Panginoon kung ano man ang sinabi niya sa mga prophet. At dito din, nakita natin ang iniwan ni Ahab, ang lahat ng mga iniwan niya na mga earthly things at yung mga kasamaan na kanyang iniwan, pati yung iniwan niyang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, ito ay naiwan niya at ito ay naitala sa record ng tinatawag natin na Chronicles. At sabi nga dito in verse 40, siya ay pinalitan ng kanyang anak na kung saan mapag-aralan natin sa Second Kings na kung saan yung kanyang anak ay ipinatuloy yung kasamaan na kanyang ginawa. So ang pangatlong point na nakita natin dyan is this. God uphold His servant who truthfully speak His word. Ang ating Panginoon will uphold the integrity of His servant na kung saan
ang servant na ito ay nagsasabi lamang ng katotohanan ng salita ng Diyos. So kung nakita natin ang buhay ng mga prophets, katulad ni Elijah, Micaiah, at yung prophet na kung saan nagsabi kay Ahab na siya ay mamamatay kapalit ng buhay ni Ben-Hadad, nakita natin dito na hindi binigo ng Panginoon ang mga prophecy na ito na kanilang tinanggap, ito ay kanyang tinupad. Kaya nakita natin upang malaman ng tao ni King Ahab at ang kanyang mga descendants at even the 400 prophets na false prophets kung sino ba talaga ang may totoong Diyos at may totoong salita na nagmumula sa Diyos, ay pinulfill ng Panginoon ang lahat ng ito upang mai-uphold, mabigyan ng integrity ang mga lingkod niya na nanghahawak ng salita ng Diyos ng may katotohanan. Kaya sabi natin dyan, God upholds His servant who truthfully speak His word. Pinaparangalan at binibigyan ng karangalan o ng integridad ng Diyos ang mga lingkod niya na nanghahawak ng salita ng Diyos na may katotohanan. So based sa nakita nating story dyan from verse 37 to 40, ay nasabi natin, servants who handle the word of God correctly have nothing to be ashamed. Yung mga lingkod ng Panginoon, katulad mo at katulad ko, katulad natin lahat, na pinanghahawakan ang salita ng Diyos ng may katotohanan, hindi tayo nagda-divert o nagdi-deviate sa salita ng ating Panginoon, at pinapanghawakan natin ito at sinasabi natin kung ano yung salita niya at nais niya iparating sa sinuman sa atin, wala dapat tayo ikahihiya. Dahil ang Diyos na mayroon tayo, ang Diyos na nagbigay sa atin ng salitang ito, ay sinasamahan tayo at ipipakita niya ang kanyang kapangyarihan para matupad ang anumang kanyang mga sinabi. Kaya tayo ng mga lingkod ng Panginoon, wala dapat tayo ikahihiya. Pangalawa is, the word will know that God is with us when God fulfill His word through us. Malalaman ng mga tao sa paligid natin na tayo ay may totoong Diyos at tayo ay naglilingkod ng totoo sa totoong Diyos at sinasabi natin ang salita ng totoong Diyos kung ang lahat ng ito na kanyang mga sinabi ay nagaganap mismo sa buhay natin at sa mga tao na nakarinig ng mga salitang ito na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi na kailangan pa na balikan ni Micaiah ang mga false prophet na ito na 400 prophets at yung mga tao na naka-witness na para kutsain. Kita nyo, totoo ang sinabi ko, ang Diyos ko ay totoo, ngunit sila na mismo ang nakapagsabi at makapagpatotoo na ang sinabi ni Micaiah ay talagang totoo na nagmumula sa Panginoon dahil ito ay naganap sa buhay ni Ahab na kung saan siya ay namatay. So kung nakita natin doon yung sumampal sa mukha ni Micaiah, no, sinabi niya, bakit napunta sa iyo ang salita ng Panginoon at nilagpasan ako? Chapter 22 verse 24, sabi dito ni Zedekiah, then Zedekiah the son of Chinana came near and struck Micaiah to the cheek and said, how did the Spirit of the Lord pass from me to speak to you? And Micaiah said, behold, you shall see on the day when you enter the inner room to hide yourself. So nung na-realize ni Zedekiah, nung panahon na nakita niya ng hari ay namatay, habang siya ay nasa kulungan o nagsasuffer ng tinatawag natin na punishment dahil sa kanilang maling encouragement kay Ahab, dito niya na-realize, totoo nga na false prophet kami. Totoo nga, sabi niya, na ang salita ng Diyos ay wala sa akin at ang salita ng Diyos ay nandoon talaga kay Micaiah. Kaya nga, hindi niya na kailangan ni Micaiah na ipangalandakan pa sila na mismo ang makapag-testify na ang totoong salita ng Diyos ay kanyang tinanggap at ang totoong Diyos na ito ay mayroon siya at wala sa kanila. So ano pa, sabi natin dyan, ang last is, material things are temporal, but the word of God will leave a lasting legacy to adhere. So alam natin, katulad ng ginawa dito, sinabi dito lahat ng ginawa. Sabi nga dito yung mga bahay, mga cities na binild ni Ahab was recorded. But ang salita ng Panginoon
sabi nga natin is we leave a lasting legacy na dapat nating matutunan at dapat nating pakinggan at i-apply sa ating buhay. Dahil nga ito ay ang salita ng Diyos na dapat nating tingnan at sabi nga natin matutunan dapat tayo sa buhay na nangyari sa mga tao ahead of us. Na kung saan, kung bukas lamang ang isipan ng mga taong ito, ng mga false prophet na ito, ng mga taong naka-witness at even the descendant of Ahab, kung bukas ang kanilang isipan, masabi nila, mapagtanto nila na mali kami at totoo ang Diyos na mayroon si Elijah, si Micaiah at ng lahat ng mga prophet ng Diyos na dapat nating sundin at dapat nating pakinggan. Kung ginawa dapat nila yon, sana nila yon ay hindi na nagpatuloy yung paggawa ng kasamaan o yung pagpatuloy ng kasamaan na ginagawa ng mga taong ito. Kaya muli sa araw na ito, balikan natin yung ating napag-aralan, pinamagatan natin, God will never fail to fulfill His spoken word. Hindi mabibigo ang Panginoon para ipatupad kung ano man ang kanyang mga salita. Number one, God's word remain even if we try to alter it. Mananatili ang salita ng Diyos kung ano man ang kanyang sinabi. Wala tayong kakayanan, ano man ang ating pwedeng gawin sa ating katalinuhan na i-divert o i-alter ang sa kanyang salita. But ang kanyang salita ay mananatiling tapat kung ano yung kanyang sinabi. Ito'y magaganap sa atin. At huwag na nating subukan pa na makipag-associate sa mga taong masasama dahil ito ay magbibigay lamang ng trouble at kahihiyan sa atin. Pangalawa is God work in mysterious way to accomplish His spoken word. Kayang gawin ng Panginoon ang anumang bagay para maiskasatuparan ang kanyang mga salita. Alam natin yung story na kung saan even the arrow that na pinakawalan ng kanyang kaaway was guided by God to struck him to the place where he thought it was safe para sa kanya. But dahil ito ay ginawa ng Panginoon ng kapamaraanan, there's nothing safe sa ating Panginoon. Kaya nga even in a tiny gap sa kanyang armor was pierced by this arrow so that siya ay mamatay. He severely wounded and died dahil nga God has a mysterious way to accomplish His spoken word. Pangatlo is God uphold His servant who truthfully speak His word. At ang mga lingkod ng Panginoon na talagang pinanghahawakan ang salita niya at ang katotohanan ng kanyang salita, sabi nga dito, God will honor them. God will uphold them. God will give them integrity upang ang mga tao na makapakinig ng kanyang salita will believe na tunay ng mga prophet niya, yung mga lingkod niya, ay totoong lingkod ng Panginoon dahil tinutupad ng Diyos ang kanyang mga sinabi sa pamagitan ng mga lingkod na totoo na naglilingkod sa kanya. Kaya nga makikita natin na kung saan pag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, He will uphold us, He will protect us, and He will fulfill kung ano man ang kanyang mga sinabi para ma-build yung ating integrity bilang mga totoong lingkod ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga na panghawakan natin ng totoo ang kanyang mga salita. At sabi nga natin dyan, material things are temporal, but the word of God will leave a lasting legacy to adhere. Mga bagay na meron tayo, ang lahat ng ito ay ating iiwanan sa mundong ito. Ngunit ang salita ng Diyos ay napakahalaga dahil ito yung magbibigay sa atin ng gabay. Ito yung tinatawag natin na will leave a lasting legacy na dapat nating panghawakan dahil ang kanyang salita ay totoo at may kakayanan siya na ipatupad kung anuman ang kanyang mga sinabi. He has the authority to fulfill ang lahat ng kanyang mga sinabi kahit ang magiging outcome ay hindi kaaya-aya sa ating mga sarili. Kaya muli sa araw na ito, God will fulfill God will never fail to fulfill His spoken words kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Tayo manalangin. Amang banal Lord, sa araw na ito muli nagpapasalamat kami sa pagkakataon ibinigay mo sa amin upang makapag-aral na yung mga salita, Panginoon, sa pamagitan ng buhay ni Ahab, Panginoon, kung paano siya lumakad sa iyo na hindi maganda. Ganon din naman, Panginoon,
ikaw din na Diyos ang may kakayanan na tuparin kung ano man ang iyong mga salita, ang ano man ang iyong mga pinangako, upang ang mga tao, Panginoon, ay maniniwala at mabuksan ang kanilang mga puso't isipan na ikaw lamang na Diyos ang totoo, na may kakayanan na ipatupad ang anumang mga pinangako mo at anuman ang mga sinabi mo. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na iyong mga lingkod na panghawakan ang iyong mga salita sa gitna ng mga tao na nagpapaligid sa amin, ng mga false teachers o kung anumang mga maling katuruan na nasa paligid namin. Panginoon, tulungan mo kami na maipanatili na magiging tapat sa iyong mabuting salita na kung saan ay magbibigay sa amin ng kalinawan at gabay upang magiging maayos ang aming panampalataya, Ama. Salamat, Panginoon, dahil as we continue to serve you bilang iyong mga lingkod, Panginoon, you are the God who will uphold us. You are the God who will give us integrity by fulfilling your words sa pamagitan ng aming buhay at sa mga tao, Panginoon, na handang makinig ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, because we do believe that you are the God who answers our prayers. And through that, Panginoon, we can proclaim and we can affirm ng aming Panginoon na aming sinasamba at aming pinaglilingkuran ay totoong Diyos na nakikinig at nagtutugon ng aming mga pananalangin. Ama, salamat muli dahil ang iyong salita ay dakila at may kakayanan ka, Panginoon, na ito ipatupad sa aming buhay. Kaya aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. God bless.